Bumaba si Luffy sa underground habang si Crocodile ay inaakalang wala nang hahadlang sa kanya. Nang biglang nakita nito si Luffy kaya nagulat siya dahil may isa pusa na may siyam na buhay ang ating bida. Galit na galit si Mr. Zero dahil hindi mamatay-matay si Straw Boy. Pinagbantaan naman ito ni Luffy at sinipa si Crocodile kaya nag-umpisa na ang third round. Nagtaka ang kontrabida kung paano siyang tinamaan ng sipa ng ating bida. Pinahaba ni Luffy ang kanyang braso at sinuntok ang taong buhangin. Kaya tumalsik ang kalaban at nakita nito na ginagamit ni Luffy ang kanyang sariling dugo para tumama ang kanyang atake. Nilait ni Crocoboy si Luffy dahil desperado ito na talunin siya. Pero napikon si Luffy kaya sinipa niya ito pero umiwas na ang kalaban dahil medyo natakot. Tinanggal ni Mr. Zero ang kaluban ng kanyang hook at pinagmalaki na mailason ito. At sinabi na ito na ang katapusan ng ating bida. Samantala tinulungan ng mga Marines ang Straw Hat laban sa Baroque Works. Dahil pinili ni Tashigi na pumanig sa mga pirata. Pinupuntahan nila VB ang Clock Tower nang dumating naman ang ibang Straw Hat at sinabing nasa taas ang kanon. Dahil sa kapal ng buhangin sa paligid ay hindi sila makita ni Fen. Samantala, patuloy sa bakbakan ang dalawang pirata. Tatamaan na ng poison hook ang ating bida pero mabilis ang refleksyon nito at nakaiwas. Kaya napaatras muna ito habang si Mr. Zero ay ubos na ang pasensya. Muling umatake si Luffy at gagamitin ang kanyang gambang pistol. Pero sasapuhin ito ni Crocoboy kaya nagpalit ang ating bida ng strategy at sumipa. Pero nakaiwas naman ang taong buhangin at nakapag-counter-attack kaya nagasgasan si Luffy ng poisonous hawk at napaatras ito. Tabla ang laban ng ating manok laban sa taong may tarik. Sumugod ang dalawa at sumipa si Straw Boy at dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Crocodile at saka sinipa ito. Nagyabang si Mr. Zero dahil nagawa niyang galusan ang ating bida. Pero seryoso lang ang ating bida sa kanyang goal. Samantala, nasa taas ng clock tower si Sanji at nagpapasikat. Kaya tinuturo ni Usopp ang lokasyon ng kanyon nang lumabas si Zoro sa mas mataas na bahagi ng tower. Nagtatalo ang dalawang idiot nang pinagutos ni Usopp na umakyat ang mga ito sa clock tower. Pero sabi ni VB na ang entrance ay nasa likuran at nasa harapan lang ng orasan. Kaya nakaisip ng plano si Nami nang biglang bumukas ang orasan. Naroon ang ibang opisyal ng Baroque Works na inatasan magpaputok ng kanyon. Samantala, umatake na ulit si Luffy pero mabilis lang itong nailaga ni Crocoboy. Kaya sinunod-sunod ng ating gigil na bida ang kanyang pag-atake. Tapos ginamit nito ang kanyang gambang gatling pero maliksi ang taong buhangin. Tuloy lang si Crocoboy sa pag-iwas habang hinihintay na tumalab ang poison kay Luffy. Samantala, pinaposisyon ni Nami si Usopp, Chopper at VB at pinaliwanag ang kanyang plano. Pero sinindihan na ng dalawang kontra ang fuse ng kanon. Kaya ginamit ni Nami ang kanyang Cyclone Tempo at binasag ang egg balls ni Usopp. At maluhaluhang bumulusok ito pa itaas at saka inutusan ni Nami na tumalon si Chopper papunta kay Sanji. Nagets naman ni Sanji ang gustong mangyari ni Nami. Kaya sinagawa na nila ang plano ni Nami at tumalon si Choppy sa paa ng cool na kusinero. At saka sinipa ito ni Sanji papunta kay Zoro. Naghanda si Zoro para sapuhin si Chopper ng espada. Kaya kabado ang reindeer nang makita ang espada pero ito ay nakabatusay. Tumuntong si Chopper sa espada at handa na silang ihagis. Pero nakita sila ng dalawang weirdo kaya binago ni Zoro ang direksyon ng pinagbatuhan sa dalawa. Successful ang paghagis pero nabaril si Zoro, kaya nag-alala si Sanji sa kalagayan ng best friend. Nag-transform si Chopper at hinagis si Vivi. Pero binaril ng dalawang weirdo ang reindeer kaya nagpalit ito ng anyo para makaiwas. Hindi napansin ng dalawang weirdo ang pagdating ni Vivi. Kaya dali-dali silang inatake ng prinsesa pagkababa nito sa clock tower at nahulog ang mga kontrabida. Pinuto ni Vivi ang fuse habang kabado ang Straw Hat. Samantala, nagdiriwang na si Crocodile sa magiging pagsabog, habang si Luffy naman ay nanghihina na dahil sa epekto ng poison. Nagawang putulin ni VB ang fuse nang makarinig ito ng ingay. Kaya sinabi niya sa Straw Hat na may timer ang kanon na kinagulat ng lahat. Pinagyabang ni Crocoboy na lagi siyang may second plan, kaya wala nang makakapigil sa kanyang plano. Kaya hindi na alam ng Straw Hat ang kanilang gagawin nang dumating si Fel. Nagsabi si Fel ng kanyang pagpapaalam sa prinsesa at kinuha ang kanon. Nilipad nito ang giant bomba at sinikap na mailayo sa Palace Square. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kaya gumuho ang mga gusali at natangay ang mga tao. Nagawang iligtas ng agila ng alabasta ang mga tao, kapalit ng kanyang buhay. Samantala, bumangon na ang mga tao, pero walang pa rin planong tumigil sa digmaan at muling umatake ang magkabilang panig. Narinig ni Nami si VB na hindi pa rin sumusuko sa pagpapatigil sa mga ito. Kaya naiyak ang navigator at inutusan niya ang mga Straw Hat na pigilan ang mga tao. Samantala, akala ni Crocodile na nagdagumpay ang kanyang plano. Habang si Luffy ay nakabulagta sa sahig pero wala pa rin planong sumuko. Kaya paglingon ni Crocoboy sa kanyang likuran ay nakita nito ang ating bida na nakatayo. Sinabi ni Strawboy na hindi mo ako magagawang talunin. Pero sagot ng taong buhangin na isa ka lang talunan na malapit ng mamatay. Sagot ni Luffy siya ang magiging king of the pirates. Kaya nilait ito ni Crocoboy dahil mahinang nilalang lang daw ang ating bida. At saka nag-umpisa ng umatake gamit ang kanyang hawk pero iniwasan ito ni Strawboy. Gamit ang paa kanyang pinukpok ito sa sahig at nabali ang talim nito. Kaya natigilan ang kalaban sa ginawa ni Luffy. Umatake si Luffy gamit ang gambang pistol at tumama sa tiyan ni Crocodile. Kaya napaluwa ang taong buhangin ng dugo dahil sa lakas ng suntok. Pero hindi tumigil si Luffy at sinundan pa ng isang sipa sa face ang kalaban at tumalsik.
Tapos sunod na hampas sa face ang binigay niya kay Mr. Zero. At saka hinawakan niya ito sa damit at binalibag sa pader, kaya bugbog sarado ang kalaban sa combo attack ng ating bida. Hirap na hirap bumangon si Mr. Zero at nagtataka kung bakit mailakas pa si Lupi. Naglabas ito ng patalim at inatake si Strawboy at tinanong kung hindi ba nito siya kilala. Nakaiwas si Lupi at sinabing huyo di ka naman sikat at sabay sipa sa taong buhangin pa itaas. Mula sa ere ginamit ni Crocodile ang kanyang sibel pesado. Tumama kay Lupi ang isang napakalupit na atake ng taong buhangin. Kaya nagpalobo ito ng kanyang katawan at inikot sabay bumuga ng hangin para umangat sa ere papunta kay Crocoboy. Naghanda sa pag-atake si Mr. Zero at gagamitin ang Desert Espada. Kaya nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na pag-atake habang nasa ere. Nagawang wasaki ng kamao ni Strawboy ang atake ng kalaban at ito ay naging buhangin. Kaya diretsyong tumagos ang suntok ni Lupi at tumama sa face ni Crocodile. Tapos sinundan pa ng ating bida ng gatlinggan. Walang magawa si Crocodile kundi sapuhin ang napakabilis na mga suntok ng ating bida. Na mas pinatindi pa kaya yumanig sa lungsod at nag-crack ang daan saka natumba ang mga gusali sa alabarna. Binubutas ni Lupi ng suntok ang lungsod mula sa underground. Kaya tumago si Crocodile at lumipad sa kalangitan ng walang malay. Napahanga naman ang hari sa pinakitang lakas ni Lupi. Nakita naman ni Sanji ang katawan ni Crocoboy at sinabi sa mga kasama. Nasaksihan ng Straw Hat ang walang malay na si Crocoboy na lumilipad sa kalangitan. Naisip ni Vivi ang pangako sa kanya ni Lupi habang ang Straw Hat ay tuwang-tuwa sa good news. Pero patuloy pa rin ang mga tao sa digmaan kahit natalo na si Mr. Zero. Nawala na ang kontrol sa ulan kaya biglang bumagsak ang ulan at ito ang nagpatigil sa nagaganap na digmaan. Luminaw na ang paligid at nawala na ang mga buhangin dahil sa ulan. Kaya sumigaw si Vivi at sa wakas narinig na rin nila ang boses nito. Bumagsak si Crocoboy sa kalangitan at si Lupi naman ay bumagsak na rin. Sinabi ni Vivi na tapos na ang kaguluhan sa Alabasta Kingdom habang bulagta si Mr. Zero. Nagpasalamat ang hari at ngiti naman ang sagot rito ni Lupi.